sigil sa wikap. Pala to si ate, kagawa sa hospital. Ma'am Gina, no? Salamat sa Ginoo, gi-request kita ni. Pero wa pigi masulod sa hospital. Nag-pray lang yung sa gawas. Salamat sa live ng abay na mga Bidaya Store. Ha? After sa wala. Ini na after sa wala. Dili na sa kita sa paghatag. Ganyan sa kasabagan niya. Blessed is the cheerful. Uy, okay lang, sige lang. Muna gitawag diha, pangandam yun yun na. No? So, palagpag itong Ginoo na katanan. Isa na uban wala sa balay. So, ato maning i-live karon para makita ang saan pag kinabuhi nga Kristohanon. Okay, palapin sa cellphone. Kaya ang Ginoo na mismo ang makikistorya pinagi sa Biblia. Ato gini paminawon kay basin natin itawag na missing. No, nganong na mga pag-amso wala tubaga sa Ginoo. Ngano ang atong mga gi-request diha nga hangtod karon wala pa maragi taya na. No, so naay mga trials sa kinabuhi. Mo gingon diha nga mutubo ta kung naay mga pagsulay. Pero ang pinakabalo sana is mao ni karon natin tudlo. Okay? Be ready. Magampo ta. Amahan ang mga langit nun nga mga tag-iya sa langit o sa yuta o sa mong kinabuhi uban sa imong gugma nga si Kristo nga imong gipadala para makasunod ni sa iyang tunog, makasunod ni sa iyang tingog ug ang imong will o plano may matuman sa mong kinabuhi ug sa dakong tabang sa imong balang espiritu nga among masabtan ang imong pulong niini kabuntagon. And we pray, Lord God, nga imong proteksyonan kini nga preaching nga masulod sa ilang kasing-kasing ug hunahuna ug maikinabuhi ang pulong. Amon ning itugyan pinaagi sa imong balang espiritu ug sa imong presensya to Lord Jesus Christ moabot niya sa imong gingharian, God the Father. In Jesus name, Amen. Okay, be ready. Kay dito ka itong panisgutan. Unsay nahitabo sa palibot? Unsay nahitabo? Ang atong madunggan na yung mga nagkulog dugo niya sa suba, no? Sa dagat. Padayon gyapon ni karon. No, pero di ta anay mahadlok kana kay naaman si Kristo. O kanin wala na naglaganap ni karon. Bugno na diha, nagpinistuhay na. No? So klase-klase ang mga tao karon tungod sa kwarta, mahimo niya pagpamakat, mangurap, magbinalo, higugma sa kwarta, mag-supply para makakwarta, mamaligyan lawas para makakwarta, o magbinaro sa kalibutan para makakwarta. So the love of money is the root of all evils, no? Muna ang kasing-kasing bantay kay number 1 i-detect sa demonyo kanang kwarta. No, bantay kana. Now, naana karon niabot na, nagkagulyar na, binistuhay na, gubot na ang naa sa dinagko. Kay nga naman, ang plano sa Ginoo pag magtanong kaniya gautan, mo consequence po kag mga dili maayo. So dili ni masabtan sa uban, pero katong mga negosyante masabtan nila ni nga naa na diha ang kasamok. So niabot gyud ang tanan nga mga panahon nga naay mga kagulyang kani. Naani nahitabo wala? Naabisag asa. Mutan-aw ka sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, naa diha ang mga paghitabo. Unsa ba gyud kani? Nahitabo ni wala? Ikadaghan sa Japan, no? Sa niagi nga mga area naa ang atong linog bisag asa napod ang tsunami. Unsa may himuon sa tao? Tagbuon ng balon? Umuluhod. Sabay waton, mutagbo sa balon o muluhod? Oh, palakpakin Ginoo. No, meaning kung luhod ka, natay kahadlok sa Ginoo. Ang atong buhaton luhod, kontrahan natin para di ni may tabo sa Pilipinas. Okay? So tanawa ang future nga mahitabo kung ingana sa may buhaton ampo gyud ta. Nga dili mahitabo sa atuang kinabuhi. So karon makita na to si Marcolita usa siya karon nagtabang. No nga magawas gyud kung say nahitabuan ang mga gipangkawat daghan na kay nangamatay sa baha tungod kay ang project wala madapat o nangabisto na.
So karon asa pangutana ani, asa ta karon? Asa ka karon nagpabor sa sala o sa matarong? So ato i-check atong lifestyle nga dapat makabalo ta asa ta nga pabor. Kung anak sa Ginoo dito sa matarong. Kabalo kang sala, ayaw gyud pabor pag sala. Okay. Karon atong topic, sa may atong topic ron. How to pray. Unsaon na to pag-ampo. Kaya na magisakto nga pag-ampo nga gikan sa Biblia. Dili nga ampo lang ato-ato. Mao na usay ditong bagon sa Ginoo. O karon itiknot gyud na, isulat gyud na kay naa gyud sa Biblia ang atong itudlo unsaon pag-ampo. Okay. Karon makurit na nato karon unsaon pag-ampo. Ingon diri musangpit gyud ta, mutawag gyud ta sa Ginoo. Ingon diri, I call on you, my God, for you will answer me. Turn your ear to me and hear my prayer. Dili nga moadto kag lango pagdala kag manok. Dili, ang ingon diya tawga ang Ginoo. Tubagon kaniya sa imong mga pag-ampo. Ingon diya, ask me, pangayo para tubagon ka sa Ginoo. No, importante may bawaan nimo Psalm 17:6. I call on you, my God, for you will answer me. Kung sangpit ka sa Ginoo, mutubag gyud ang Ginoo. O ang imong mga dalunggan, kinahanglan gyud maminaw ka. Kung unsay mensahe sa Ginoo. Parehari karon nasimbatan na mensahe Ginoo, dapat maminaw gyud ta. Ayaw gyud tan-aw anang cellphone kay ma-deceive ka na sa kaway. Now, gingon diri sa dihang nag-ampo ka na agyoy mo lantaw. Na agyoy maminaw. Kinsa man tong maminaw katong naglingkod sa trono sa Ginoo. Imposible po kayo nga moampo ka di ato bang kahoy. Ato bang anang revolto. Dili man na mao nga ampuan ang imong ampuan nga mao'y tag-iya sa imong kinabuhi. Asa man siya tuwa sa langit. Narito yung trono. So gipasabot dito kita mo ampo. Dili diha sa mga gipilit. Gibasa ng simento na ay mga kabayo, baka, bitin, dragon, di na mao. Ang atong ipasabot nga naay Ginoo nga naglingkod sa lapit. Sa iyang dungan tagbasa. Ready, go! Ang Ginoo ang nasa iyang wala ang templo, at tuwa sa langit ang iyang trono, at kita niya at nanataw sa sayop siya sa isang lahat. So meaning, recorded ang atong gibuhat sa kalibutan. Mao na, wa gyud matago, bisag asa ka musuksok, kita na sa Ginoo. Ingon sa nga, wa pa kaliampo, kabalo na ko sa imong iampo. So ang iya lang mulihog gyud ka, mubuka imong baba. Lord, pamana niya akong pag-ampo Ginoo, gikapoy na kong kaabang og balay, tabangi ko Ginoo nga makakagalingon na kong balay. O asa nimo giampo kasi sa kilit ra. Dito yun sa Ginoo. Sabtan, at least kabalo ta asa ta mampo. So naay gipasabot nga Ginoo usara na ay tulo ka persona. Sa tamampo, pwede ka maampo din sa Father, sa Anak Jesus Christ, o sa Balaang Espiritu. Mo na ang Trinity. Ang Ginoo isa, pero tulo ka misyon, tulo ka persona. Nga God Father, panahon ng Abraham, Jesus Christ, panahon sa mga apostoles, Balaang Espiritu, panahon ni panahon nato karon. Kay gibilin ang Espiritu ngani sa tua para adunay magtudlo, adunay maggiya, adunay mutabang. Parehari karon nagwali ta, di mo kasabot, i-acknowledge, i-welcome ang Holy Spirit nga masabtan ako ning wali karon. Kay kundi nimo ipanangin sa Holy Spirit ikaw masabtan. Sa mga mathematics, science, English, sa mga kung maglisod ka, pero naay bala ang Espiritu, giyaan ka, tudluan, pinaagi sa pagpaminaw. Now, mao ni karon atong hisgutan. Nganong muampo kita? O tiknot yun kay kinahanglan yun kabalot taon sa pagampo. Nganong muampo ang tao? Ingon diri,
Para unsa man? Palalom sa atong relasyon sa Ginoo. Kaya ang tao nga di mo ampo, hadlo kay na. Si Satanas, di kaya mo ampo. Uray hatag o kasakit na Satanas. Malipay siya kung mapalpak ang tao. Pero kita, mo palalom kita sa Ginoo. Kay oras na masuod ni mo ang Ginoo, balik na tanang nga wala ni mo. No, mali gipasabot niya nga naa kay relasyon sa Ginoo. Si Moises na ay relasyon sa Ginoo wala. Naa hanggang sa langit Lord, imposible man ni Lord, mapikas man ning kagat Lord. Pikas man lagi. Pag masuod nimo ang Ginoo, pag na kay relasyon, bisag unsa lang ang problema kaya na. Kay nisalig man ka sa Ginoo, nisuod man ka sa Ginoo, meaning magpalalom gyud ka sa Ginoo. Ampo gyud igsoon. Okay? Ingon diri sa Santiago 4:8. Duol ka mo sa Dios ug muduol sa kanimo, kaninyo. Pag hinulsol ka mo mga makasala, hinluwi ang inyong kasing-kasing mga tigpakaron ingnon. So meaning makasala kita, di ba? Mamakaputasahay, manaway na sa sapatos sa imong silingan. Ang gusto sa Ginoo pag hinulsol. Duol gyud sa Ginoo kay makasala ta. Walay perfect. Di ka sa lulo, sa mama, hangtod sa tuwa, kayo sa apo, makasasala. Pero karon kay nagkristohanon na, pahinulsulon gyud ta nga biya na sa sala. Nagingon nga mag-rapture karon 23, kundi ta madala. Meaning, wa gyud na hinulsulan ang sala. Hinulsul gyud ta sa atong mga sala. Kay pariya ni Noah ba, gawali siya nga bahaon ng kalibutan, bungol-bungol lang. Dapat naliguro ta, kaya na yung mga gipadala nga magwali, nga ingana, mag-andam, andam gyud ka. Kay nasa ulahi ang pagmahay, ayaw na ka maghinulsol, nagulan, nagkalayo. Nagkalayo, may kalon, dili tubig. Maniguro, natandaan, kay para pag-rapture, di ka maapil sa pagulan sa kalayo. Kay mauma na ang Biblia, mo na ang panimbahon, ayaw gyud absini. Simba gyud kay naay mensahe Ginoo kada adlaw o kada Domingo nga ipadala sa Ginoo. So kung ang imong pag-ampo muduol ka sa Ginoo, kinsa may muduol? Muduol sa kaninyo po. Kung muduol ka sa Ginoo, kay ang Ginoo gugma man wa say paglubad, pag muduol ka sa iya, bisag unsa ka man sa ang imong sala pasay lukon gyud na. Pag maghinulsol. Palakpakan ang Ginoo. No, hinulsol naman yun. Wala ka ng pride, garbo sa kinabuhi. Ihinulsol na. Lami, bugto na tanan. Okay, sa magiging James 5:16. Busa, pagsukiray ka mo sa inyong mga sala o pag-ampo aron sa usag-usa aron ka mo mga ayo. Pantog lang, di maayo-ayo akong balatian, di maayo-ayo akong problema, di maayo-ayo akong anxiety, usap niya, kay na ay sala. Ang pag-ampo sa tao nga matarong dakong kahimuan. Kung wala kay sala, tubagon sa Ginoo ang imong pag-ampo. Kaya naman, matarong ang gipangita sa Ginoo. Gusto sa Ginoo, tarong ka, kay tubagon ti ka. Pero kung makasala ka, di ko ti ka tubagon. Bantog radugay na ko gaampo galuhod. Diyos nun Domingo pagawas mangaway na pod. Dapat ang usang Kristohanon humble na. Di na musukol itugyan sa Ginoo. Lord, ay nangaway Lord oh. Para pagkasalig kasi mong papa na nangaway oh. Ginoo mo risko. Ay nagawayan kay ako ng anak. Muha na ang Ginoo kay ngano man naa magkasayahan. O palakpakan si Christ. Naway nga na ang kinabuhi nga naa ka sa Ginoo, dapat magtinarong gyud ta. Okay, sa pagyud. Mo ni kadua. Ngano mo ampo ta para pagdawat gikan sa Dios. Lisod po kayo di mo suod sa Ginoo, di mo dawaton ng Ginoo. Di kong sali ka na, di ko sa dragon, magampo, bugahan pagkalayo. Say, puro mas mong naong, tubang ka ng dragon. Ayaw diha kay mapaklit imong nawong. No, so ang pasabot ya kanang ampo ta pagdawat gikan sa Dios. Unsa may gipasabot ya sa iyang pulong? Mateo City. O butang Dios inyong notebook.
Pangayo kamo hatagan. Pangita ka o kamo makakaplag. Pag panuktok o ang pultahan ablihan alang kaninyo. So di kamo ampo, pasagdi na imong kinabuhi diha. Ayan na kamo ampo, basulong ng balay. Ayan kamo ampo na lang balon pa yung simuha. Ayaw, mintas na pagka sa kilibutan, pangayo di sa Ginoo sa imong gusto. Pangita unsa ang imong gusto pangitaon. Kaya lisod po ka ng handoy kag refrigerator TV na nakakahigda. Di na maabot ang TV refrigerator, hindi makamangita. Panuktok kung ganit puntahan niya, ayaw, nabibalik niya ma'am, balita ni ma'am. O, na mo palit, o, panuktok ka sa Ginoo. Lord, ako'y problema karon, sabi problema. Lord, ano, nangaway, ha, sige. Ako'y bahala. O, sulbad, lagi mo problema, kay nakay saligan. Nangayo ka, nangita ka, o, nanuktok ka dito sa Ginoo. What else? Filipos 4:6-7. Ningon si Lord, pag magampo ka, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundi pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. Uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. So meaning, suod mo sa Ginoo. Kauban mo sa Ginoo sa imong pagkinabuhi sa kalibutan. Mo na kinahanglan yun ang prayer. Uban na ang Ginoo, ayaw suluha problema. Ayaw suluha panalangin. Ayaw suluha o sa imong sitwasyon. Naagyon ang Ginoo permente para magdawat diya sa Ginoo ang imong pagkinabuhi. Ayaw pagsalig na ikaw ra. Kaya na ko tambalan akong sakit. Ako na'y bahala ani. Midikol ray katapat ani. Ay midikol na puto ni Montiel, midikol. Tuon ka sa Ginoo. Ana lagi na dapat ang Ginoo kauban nato. Next. Musay katulo. Nganong mag-ampot ah. Kay naa day say prinsipyo sa pag-ampo. Kay lisod ko kayo ampo-ampo ka daw kabalo. Kung sao pag-ampo. O mga bata, mga hamtong, mga negosyante na ay prayer na itudlo ang Ginoo para sa tuwa. Kay basig nagpataka na tag-prayer, batingaran yung kung pag-itubag-tubag pila ng katuig. Ay naaday pag-ampo nga naagyod sa Biblia na pagtudlo. Kay grabe na usap akong topic nga dili unta ni ningon si Lord kay naamata karon sa mga birth pain, kasakit, problema, kahadlok, pagsulay, grabing demonyo, pagsinamog sa kalibutan, ningon si Lord kini iwali para ang mga tao makabalo sa akong pag-ampo nako. Sige Lord, usap ko sa topic. Mo na nga dipong-dipong pa ko karon kay nagbilar ko og buhat usa gipabuhat sa Ginoo. Okay, mo na ni. Isulat gyud unsaon nato pag-ampo. Ingon diri pag-ampo sa tago. Ay uban gaampo pakitang tao lang. Maayo kay mo ampo nga hayag na diha. Pero di ay mao. Mato pa ni Sara, wa ko kailan ninyo. No, abi niya suod sa kay ba iya na sa Ginoo. Wa tay sa plano sa Ginoo, wala po sa will sa Ginoo. Nagampo-ampo na dai diha nga pasikat. Ang tinuod nga pag-ampo tago. Kana imong kwarto kung mahimo isarado na pag-ampo sa Ginoo. Ayaw nga nag-ampo ka aksuk-kusuk bundak-bundak makikita ang mga tao. Palpak mo di ay kay pakitang tao. So klaro kay diri gingon ho. Ang atong pag-ampo dili para makita sa tao nga kita Dios nun. Oh, diba na ha? Ang pag-ampo sa tago nagpasabot nga ang atong motibo dili sali pakitang tao sa mga sa Bisaya gyud. Pagkaroling nun, hipokrito. Nga Diyos nun ko, grabe ko mo ampo. Ang tinuod nga pag-ampo, hilom, tago dito. Ampuin ang tao. Silent. May uban nga mag-ampo, Allah. Nagalagpot ng mga bangko. Dili may nalat ni Jesus mag-ampo. Yan ang mga ilihans, maulian na. Dili na uban, mga lagpot, mga tumba tanan. No, so pakitang tao, kundi para gyud asaman sa Ginoo. Sabtan
Iampo mo igsoon dito sa tago, iampo nimo simbahan, iampo nimo pastor, kay grabing atake. Ilampu ay gid ang tanan kay data sa kalibutan nga gilabay diri sa Satanas. Mo na nga pray. No, ilampu ay gid Jesus the healer, mga magampo gyud ta. Ingon diya Jesus called his 12 disciples to him and give them authority to drive out impure spirit and to heal every disease and sickness. Muna nata Jesus the healer, mag-ampo gyud ta. Now, pag-ampo sa tago usay na diha. Okay, tubasahon Mateo 6:5. Naabali sa Biblia ang pag-ampo sa tago? O, basahon na to. Ready, go! Tanawa ng iba. Natingala gyud ko ani nga nasa Biblia. Manabantay buday ta sa ating mga pag-ampo-ampo bisag asa. Kinahanglan mag-ampo kung mahimo na ragyod mo sa inyong balay. Pero sa ospital okay ra pud na. Pero kana yung pakitang tao ba hangay katan-aw. Maraglain man okay giingon sa ginutik pagkaron ingnon. Nag-ampo nga nagpindog sunod sa mga sinaguga. Sinaguga meaning mga balay-balay, mga usaliha nga kuan. Pero ang pag-ampo simbahan, normal gina ka simbahan man. No, mo na batayanan. Pero kung mag-healing ka, okay na. Mag-ampo ka para sa kaayuhan sa tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. So sa imong pag-ampo, kabalo ng Ginoo. Basta ang motibo para sa Ginoo. Dili pakitang tao. Dili tigpanaron ingnon. Saktan, mag-ampo ka nga kasing-kasing Lord para sa imo Ginoo. Nagtuo ko Lord sa imong ngalan mamaayo ni siya. Dili ka makampo yes maayo di karon sikat ko. Uy, hadlo kay na dito kay ilang Ginoo sa imong anak kung magpasikat ka sa pag-ampo. Okay? Spiritual man na. Number 2. Saban. Pag-ampo nga adunay pagsabot kinsa ang Dios. Kinahanglan kabalo kita. Kinsa ang Ginoo. Kay gamiton na din nato ang ngalan ni Jesus. Kay basig ampo ka nga sa ngalan ni Tapulano, ikaw mukirig. Kunting nisura. Dili nga na pag-ampuha pakirigay. Sayop na, kinahanglan nga maayo ang imong giampuan, ug ganang imong giampuan adunay peaceful life, no? Kanang victorious in life. Okay, so pag-ampo nga kinsa ang Dios atong ibase sa Biblia. Ingon diri sa inyong pag-ampo ayaw paggamit og daghang pulo nga walay kahulugan sama sa mga gibuhat sa mga dili magtotoo. Kinsang nagunahon nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw sunda ang gihimo nila kaya ang inyong amahan ay ibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Sabtan wala mga ampo dili na taason na apay tagakay pagpangsanpit. Tailik na dito sa naglingkod sa trono. Dili nga turi ni David, balay ni Kuan, giampo mo kami sa balina mga namatay na ipatabang pag-ampo. Dapat ayaw na dahil kiningon ng Ginoo nakabalo na kudaan sa inyong gikinahanglan. Direct na, specific kay gusto sa Ginoo. Ayaw na isikot-sikot. Lord, wala yung kinahanglan karon Ginoo, kiting bayad na sa tuition. Lord, bawion na ang akong gilon sa home credit. O, kinahanglan nga, mangayo kita instant. Kung Lord, mahimo Lord, ganaan na yung Ginoo. Maputla na may kurinte. O, dapat specific ay naglangan nga. Bisag ang albularyo, ipatabang mo ni mo kampo. Albularyo, alito itabang. Kanila, iandam. Di yun na mao nga pag-ampo. Ikaw o ang Ginoo, mao'y maki-istorya. Sabtan, luhod yun dyan sa Ginoo.
Now, ikatulo, saman, pag-ampo uban, laing kayo nag-ampo ka, di mo tuuhan, di gina mo apot. Mo apot, baka ni Lord kung giampo, Lord. Lord, baka balay ka ko, Lord, baka sakinan ka kung ginoo, o sa ni mo graduate pa ni mong anak, Lord, kung di mo tuuhan. Kay kung duwa-duwa ka, di ko na tumagon. Wala nga, ampo ka, Lord, mahuman na ginoo, tabangi ko makalingkawas mi, Ginoo, Lord, ikaw magitagiya sa tanang butang, mangayo niyo ko pinaagi sa pangalan ni Jesus. Kay gusto ko kayo sa pangalan ni sa imong amigo, imong gasagbiton, sa ngalan niya mutubag tanan. Sa iyo gyud dapat mutuo ka sa nagpadala. Mutuo ka kinsa si Ginoong Hesus. Mutuo ka Ginoong Hesus, I believe nga imo gining tubagon ang akong pagampo. Sabtan? So mag-ampo ka nga naadyoy pagtuo. Itudo mo na yan. Tuuhi ko ng Ginoo. Ayaw tuuan ang uban nga na. Hunghungan ka diya. Ay tuwa na. Puro na naman itis. Ang resulta, tuo po ka siya ha. Sabi ta mo simba diya. Kaya ko na, way klaro na nga simbahan. Duhan na mo o simba-simba. Padinglan mo sa Ginoo. Nawa na mo ni simba. Kaya tungkol ana lang ang mga sulsol. Ayaw, ikaw mo kang Ginoo na ay relasyon. Dapat mangalagad ka sa Ginoo, dili sa tao. Sabtan? O, palakpakan si Christ. Ano may Ginoo? Sa Ginoo kita. O, saan nga bersikulo yung gingon? Saan yung gingon nga bersikulo? Walay makapahimuon sa Diyos kung dili pinaagi sa asa. Kay ang mudol sa Diyos kinahanglan gayon mutuo nga adunay ug gantihan niya ang nangita kaniya. Mao na tuuhan gyud atong Ginoo. Ayaw tuo sa istorya sa uban. Ikaw ug ang Ginoo na ay relasyon. Mangayo ka, mutuktok ka o mangita ka niya sa yaha, tubagon ka niya. Klaro? So, pagtuo ug tuuhi ang imong giampo. Okay, dapat gingon diri. Mateo 9:29, sila mitubag, oo sir, unya gika pisos ang ilang mga mata o bingon, mamaayo kamo sumala sa inyong pagtuo. O nakakita sila, unya gipasidan-an sila ni Jesus nga dili kayo kini saba kang bisan kinsa. Gusto sa Ginoo kamo lang, suod mo. Ay lang isaba kay namoy mission sa kalibutan. Ayaw pag-una-una diha. So tuman yung ka sa Ginoo kay mabulabog ang mission. Kaya trabaho ni Satanas iya biyang babagan. Muna kung naa kay relasyon ni sa Ginoo, kamo ra gyud ang Ginoo makiistorya kay oras nga mo sumbong ka diha nga wala pa sa time, pwede na lubugon ang imong mga pag-ampo. Tingala ka kwarta na unta naging bato pa. Ngayon naman, apurado kay ka. Dapat mo, ubi ka sa Ginoo. Marcos 11:24. Tungod niini, inon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diya sa pag-ampo, tuuhi nga madawat inyo kini ug mainyo gayon kini. Nabi pa mag-ampo nga mutuog yun ka, muabot yun na siya. No, tuog yun igsoon, ayaw yun padala sa silingan. Ikaw ra gyud ang Ginoo. Okay? Nara. Ikapila, kaupat. Pag-ampo ngadto, asa man okay ni, wapo na ni, specific na gini. Asa ka mo ampo? Kani nga amahan, bantayan niya kanay amahan sa pagkabakakon, nay amahan sa pagkakawatan, nay amahan sa pagkakurap. Ampo ka amahan na mo, kinsa lang amahan. Klaruhag yun na ang amahan. O, mao niya pagtundo na to, gikan sa Biblia. So na ay gitundo si Jesus Christ. Si Christ mismo nagtudlo inganiun pag-ampo. Basic na kay ni karaan pa ni nga ampo. Bata pa tuwa ni ingani na ang pag-ampo. Sakto gyud ay sila. Nga inganiun pag-ampo kay naa sa Biblia. O dungan tagbasa, ready go.
Tan-awa, kumplito gyud tanan ang gitudlo sa Ginoo sa tunga. Sakto gyud ay sa una di mo mutuo nga ingani nga pagampo. Pagbasa sa Biblia, nag-eskwela mi pagkapastor. Na aman dili tanan. Sakto ang gingon ni Jesus Christ. Kung kani ang inyong pag-ampo, kumplito tanan ang inyong kinabuhi. Tagaan ng pagkaon, ilikay ka sa sala, pasayloon pa ka sa sala. Tapos dapat yun din, oy, dili ka itugyan sa demonyo. Ug luwason, hinuon ka ka sa gautan. So pagkalami, ingana ang pag-ampo. Ayaw gini kalinting i-apil ni sa pag-ampo. Ginoong Isus, mo na imong gitudlo ka namo, ingani ang pag-ampo ngadto sa amahan. Asa saktong address, amahan nga asa? Ayaw diri amahan sa yuta, amahan sa bakakon, amahan sa pagkawatan, amahan sa usa pa dinha. Pagkadalo, bantayanan, no? So mauna nga kinahanglan makulik ang tawo, moampo gyud nga amahan nga tuwa sa asa. Ang langit. O, palakpakan si Christ. Kaya iya kang gitudluan kay Jesus Christ kini mismo nga ing anion pag-ampo. Mana pagpurniro pa lang amahan namo nga nasa langit. Salamat ini pagkaon nga imong gihatag namo Ginoo, balaana kini pinaagi sa pangalan ni Hesus. Nagi-agi, pinaagi nga naman siya man ang dalan kamaturan ug kinabuhi. O musumpay na karon dire. Sige. Matthew 6 sige yun. Diretso sa amahan nga langitnon ang atong pag-ampo. Kasi katudlo. Si Jesus ang nagtudlo. Ing anipon gyud pag-ampo. Amahan namo nga nasa langit. Nayuban diya sa tunsa nga isang piton. Hadlo kayo. No? Nanarap tayo testimony nga usa ka dati sa karaan, pagpasa niya Bible, ibiyaan na niya tanan. Nangayon di sa Ginoo pasaylo, saylo ang Ginoo kay abi na mo mauna to nga pagampo. Magdalamig manok na itom. Dito ni sa langgo magapahapa, ngayon sa pasaylo ay. Kay naa man ang pagsakto nga pagampo direct to God the Father. Okay? So sa gingon diri, ikaduha, pwede ka mo ampo kang kinsa. Di ganina amahan, di ba? Karon pwede ka mo ampo, pag-ampo sa pangalan ni kinsa? Ni Jesus. Dili ngalan sa baboy, ngalan sa dragon, ngalan sa bitin, ngalan sa tao nga itom. Kasi pag-ampo nimo na, duklon ka niya. Uy, sayo mo pag-ampo, duklon ka na itong itom. Na ay ngalan nga dapat gamiton sa pag-ampo. Sa may ngalan? O, palakpakan. Jesus Christ. Okay? So, gingon diri ang kinahanglan yun musangpit sa pangalan ni Jesus. Kaya nga naman, siya na gitagaan sa authority. Yun sa man, pagsulti sa God the Father. Midoon si Jesus, umingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug asa na kapuyo? Paingon pa yun sa langit. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himuang ang akong mga tinun-an ng tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ingon si Jesus, nasa kuwatan ng authority, langit ug yuta. Isultian niya mga apostoles. Pag bulakaw mo sa kalibutan, gamita ang akong ngalan. Sabtan, God the Father, God the Son, Jesus, para kumplito ang pagampo. Karon, gingon sa episode 5:20, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamati ninyo kanunay ang Diyos nga Amahan tungod sa tanang butang. Muna agi juga Ginoong Hesus. Amahan namo, pinaagi sa pangalan ni Hesus. So anso na dayon ang imong mga pagampo. Gamita gyud ang ngalan sa God the Father, mao ang amahan namo nga nasa langit, o pinaagi sa pangalan ni Hesus kay mao na ang tulay. Mao ginay mudala sa atong mga pagampo dito sa God the Father. Sa gingon dire, siya mao ang tao nga si Kristo Hesus
Gitugyan niya ang ito kalingon aron sa paglukat sa tanang tawo. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal na panahon. Si Kristo gyud ang atong sumbanan, dalan, guide, muhatod kanato dito sa amahan. Okay? John 14:6, o mga ni, si Jesus mitupag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan, kundili muagi kang Hesus. Klaro? O, panakpakan si Christ. Sabi ka klaro yun. Mawala, mag-ampot na, sugod na, ikulik na nato. Ayaw itong ampong nga medyo wala sa Biblia. Amahan na mo, pinaagi sa pangalan ni Jesus, kada na dayon yung mga pag-ampo, idugang. Na usa mo itong balang espiritu, di na apilon? Na may Holy Spirit, i-apil dili. Tanaw na to, di apil bang Holy Spirit sa pag-ampo? Nara. Okay, gingon diri, ang amahan mohatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa ngalan. Sa akong ngalan, kisa may ngalan na itong gamiton? Jesus. Amahan, Jesus. May mga sinulat nga nagingon kung mangayo kamo sa amahan o bisag unsa ihatag niya kini kaninyo diya sa akong ngalan. Hangtod karon wala pa kamo mangayo o bisag unsa pinaagi sa akong ngalan kay sayop di ay ang pag-ampo. Klaro kayo. Amahan na mo nga sa langit pinaagi sa ngalan ni Jesus. Kay sayop day ang pag-ampo sa una karon gi-arrange na, gitudlo na gyud nga ing ani on pag-ampo. God the Father, God the Son, Jesus. Kay nga naman hangtod karon wala pa kamo mangayo bisan unsa pinaagi sa akong ngalan. Ngalan ni Jesus Christ gyud ang gamiton. Ayaw putla. Muday ring lang gadat amahan namo. Isang amahan na, langit ha, putangi yung langit kumahimo kay maunay iyang trono dito sa langit. 1 Juan 2:1, mga anak, isulatan ko kamo ni iya, dili na kamo magpakasala. Apan kung may makasala, may manlalaban kita nga si Kristo ang matarong siya maoy mga tubang sa amahan. Grabe ka klaro na yung kaayo. Kaya kung di ka moagi ni Jesus, wala yung tabla nga pagtuo. Wala kinahanglan kang Ginoong Jesus, ipaagi kang Ginoong Jesus. Kaya siya ang gihatagad authority pagdumala sa langit o sa yuta. Palakpakan si Christ. At least sasaktan mga estudyante, maampo mo, God the Father, God the Son, Jesus Christ, para tubagon ang atong mga pag-ampo. Now, the final. Apil ako kay apil ang Holy Spirit. O sige ngotri, pag-ampo sa Espiritu Santo. Mao na masabtan nimo ang Biblia pagbasa. Nga na ay magwali diha, maringala din na tungod na sa Holy Spirit. Distingin simba, wala kay Holy Spirit, bigyan nimo masabtan. Law sa bato, sumbigay man to, sa bato, asa bato, sa bato. Na, wa ka kasabot. Pero kung na ang Holy Spirit, mo tabang na sa imuha. Now, at ikudlo. Ikudlo ha, Holy Spirit. Okay. So, kalit mo ko siya. Naraw, kung sa'yo kiingon din sa Holy Spirit, kaya kinahanglan mag-ampo ta, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya ingon diri, apan kamo nga mga hinigugma, padayon kamo paglikon diya sa inyong labing diya sa inyong labing balaang pagtuo. No, balaang pagtuo meaning huli nga pagtuo. Pag-ampo kamo diha sa asa? Balaang espiritu na agyud. Kaya nga naman, pag pinabuhi kamo kanunay diya sa gugma sa Dios, samtay nagulat kamo sa atong Ginoong Kristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kay nabuhing walay katapusan. Ang Holy Spirit mo ay magdala kanato dito sa eternal life. Mo na nga to live in Christ and to die is gain. Worship the Lord in spirit and in truth. Mo na klaro kayo
ang Holy Spirit maoy butabang nato. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ang pag-ampo. Sugod ugma o karon kana na nga pag-ampo amahan namo pinagi sa pangalan ni Jesus with the help of your Holy Spirit. Klaro? Klaro, dapat yun, gingon diri. Roma 8:27. Gingon diri ang Espiritu mismo mao ang usa ni hala pagkalindot. Ang Espiritu mismo mao ang mga liyupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo. O di ba? Kanato yung mga problema, may mahay sa Manila. Lord, grabe din na makaya. Lord, tabangin ko, kahilak na ka. Ang Holy Spirit maoy muduol sa Ginoo. Nga, Lord, lumaluwi ka na agaron gasubo ang imong anak. So, mismo ang Espiritu mutabang dito sa God the Father alang kanato uban sa pagkagulo nga dili ikasaysa sa pulong ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tawo nasayod unsay ginahuna sa Espiritu kay ang Espiritu mga liyuko sa Dios alang sa iyang katawhan sumala sa iyang kabubuton. Naagyon ang Holy Spirit. Muna i-encourage, i-acknowledge ang Holy Spirit. Okay? Now, proceed. O, pangabaka, hilom. Okay? Kaya maputol ang wali, ayaw pagsaba. Romans 8:27, mga nagingon nga, kinahanglan na agyod ang Holy Spirit kay maunay tighatod dito sa God the Father. Now, sa gingon dire. Ug tungod kay maluya kita, tanawa, tawhanon ra gyud ta, maluya gyud ta. Pero na ay mutabang. No? Ug tungod kay maluya kita ang Espiritu nagtabang kanato. Dili kita kahibalo kung saan gayud ang angay nato nga iampo. Palaka. Lalo lagi kayo kay wa tayo sa hindi kabalo sa pag-ampo, ang Espiritu maoy mutudlo. Sa karon gituduan ta God the Father pinaagi sa ngalan ni Jesus ug sa dagong tapang sa balang Espiritu ako giniduol kanimo Ginoo kini nga akong mga pag-ampo. Isulti tanan sa Ginoo kay kumplito ang imong pag-ampo. Okay, mao nga ang Espiritu naghangyo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili malitok. Lord, tabangi ko kay grabe na gid ko sakit Ginoo maluoy ka. God the Father in heaven through your Son Jesus with the help of your Holy Spirit. Lord, ikapan niya kung lawas nga na ibalatian in Jesus name. Anagad, no? So na ay mga pagditok. Ephesians 6:18, buhata kining tanan diya sa pag-ampo o pangayo kamo kanunay pinaagi sa asa. Espiritu, ayaw pagbutbuot. Mananghit yung ka sa Espiritu. Nausay, tingala ka, pamathon ka ka stress. Pag-ampo, mo iwali. O, di ba? Dapat muubi ka. Tungod ini, pagbantay ka mo, ug lahutay gayon. Pag-ampo ka nunay, alang sa tibuok, bala ang katawan sa Diyos. Ayaw pag-ampo nga ikaw-ikaw lang. Iapil imong pamilya, apil imong kauban sa trabaho, iapil ang kauban sa simbahan, kay mga katawhan manta sa asa. O, palakpakin Ginoo. Wala kinahanglan yun mag-ampo kita. Ayaw suluha. Ganahan ka nga imong kauban simbahan nagsakit. Ganahan ka imong kauban diha na walang trabaho. Ayaw magkinampuay kita. Ayaw suluha ang kagalingon ng nimo kay self-righteousness ta diha. Magkinampuay gyudang tanan. Muna ampui po ninyo ang pastor. Si Harold ampui po ninyo. Si Sarah ampui ninyo. Kaya lisod ko kayo, magsakit na itong worship leader. Wala tayong worship leader din eh. Na magsakit po na itong mga assistant niya. Ampo yun ka. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Maghilak man ta kung na ay magsakit sa tuwa. Mga ginagpuay, yun ka. Sabtan, para man sa Ginoo atong gihimo, dili para sa tao. Klaro na ninyo? Asa magampo? God the Father, God the Son, Jesus, God the Holy Spirit. O, palapakan si Christ. At least, kabalo na ka pag-ampo. Now, narana. Ikapito. Abi na kung sakto na itong pag-ampo.
asa day ka mag-ampo gyud gikan. Basig nag-ampo lang ka tama na sa hunahuna, wala diri sa kasing-kasing. Butan-aw biyang Ginoo diha sa kasing-kasing, wala sa gawas. Bantu kula watong pag-ako pag-ampo na alam din sa gawas. Ampo kinasing-kasing gyud. Tanawa, sige ingon dire. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios pag-abot sa panahon. Kay diya man tan-awon sa Ginoo sa kasing-kasing, wala sa sada nimo nga sapatos. Ang imong sanina, sa tawagan na kanang pinakamahal nga sanina, saman? Adidas? Lakos. Lakos ang pinakamahal, ang pantalon. Levi's. Wapo kay pantalon ug ano, pero ang break ko kay hukay. Ako na lang. Dili mo tanaw ang Ginoo diha. Dire sa kasing-kasing. O, nabay bersikulo, tanawa na to, nabay Bible verse. O, basa. Ready, go! Apan kanino miingon kang Samuel, ayaw pagkanaw sa iyang managway o sa iyang kamaro, kay dili siya maoy akong ibili. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao, kaya tanaw sa tao mao ang managway, apan ang tanaw sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Tanaw! Lord, Tanaw? amen. Palakpakin si Christ. Hayag yung kaayo. Dili tao. Ang tanawon sa Ginoo na raw mo na mag-ampo ta dito yun sa Ginoo. Ayaw nga, ampo ko, tungod ani na ayaw ning bakul. What if ka mag-ampo ka, natiwasan? Di na masimba kay piang ang isang tingin. Pag umang ampo, duwa na ang piang. Bantay na niya. Hindi na mao. Imbis bakul na to, nakian na kapil. Wala na, balot ang indalan. No, mao ni nga at least gipadayag na sa Ginoo. Panahon ba gini ni Samuel niyo? Dire sa kasing-kasing. Abi ni mugtsada na kay kadiha ba? Pastor na kayo, gwapo kay sa dina. Wa di diya katanaw Ginoo. Oh, wala tada ni pamarog tisoy kayo. Pero di day acceptable sa Ginoo. Trapura di ay. Una nga kinahanglan apan ang tanawon sa Ginoo, mao ang kasing-kasing. Klaro? So mag-ampo ka kinasing-kasing. What else? Mateo 15:8 sa gingon. Kining mga tawhan na nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang patay na Ginoon. Mao ni gitawag mga balat kayo. Dubol baskara. O dublikara, Diyos nun pag Domingo, pag Lunes balik na po sa iyong maskara. Di man yan na Ginoo, di ba? O lahi kayo, kini mga tawanan na pasinugan ako sa pulong lamang. Maayo kayong istorya pero wala sa buhat. Apan layo kanako ilang kasing-kasing. Gigamit ang Ginoo para makasabi. Gigamit ang Ginoo para siya musikat. Bantayanan na. Pero say magwali, bantayan mo na magay wisdom sa Ginoo, tagaan ka kaalam. Uy, iya man tanan ng dumog di sa Ginoo. Bantay na diha. Dapat iya ang dumog, himaya, pagpasalamat gadto sa Ginoo. At least naka-learn ta karon Mateo 15:8 sa Ginoo gyud tanan, dili ato ang kunon. Sabtan? Palakpakan si Christ, gente. Palakpakan. Kana kung maunor mo, ibalik sa Ginoo. Salamat Lord, ay mong kaalam akong nagamit Ginoo. Ihimog yun ang dungog, himaya, pagpasalamat. Salamat sa kong mama o papa nagpugi na nagpadayon kong iskwila. Kung hindi pa kaya sa mga magpapa, Lord, tagaay ko kaalam na mapadayon kong iskwila. So na ay understanding. Busa, kay gipa-eskwila mo, taro nga pag-eskwila. Kay mag-uban ka ng barkada nga way klaro, diri ka mag-uban sa simba. Practice, kanta, tamburin sa dina kay naa ka sa Ginoo. Kasi mag-uban kag tagay tanduay imong mama mabunalan ka.
way swerte, madakpan pa kaniya, basig makapil kag illegal. No? Diri gyud ka sa Ginoo paduol. Okay. Pinaka-closing na to. Tanawa ha, tanawa na to. Kung naa kay pagtuo, tanawa na to kung tinuray gyud na. Ingon diri, sambingay may kamo sa parasiyo o sa kubrador sa buwis. Tanawa ha, tanawa, sabto na to ni. Kay na ay nagpakiron inyon nga simba. Abi niya tinuuray ko nga simbahay ba? Pero ang Ginoo mo tan-aw din ang sa katinuod. Okay. May duha ka tawo nga ngadto sa templo aron pag-ampo. O tanawa ha, ampo. Ang usa ka parasiyo o ang usa ka kubrador sa buwis. Duha ka tawo niya, kubrador sa buwis o parasiyo. Kaliwat sa mga pari. Okay? Ingon ang pari, nara pari ha. Ang parasiyo nagpindog og nag-ampo sa kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan, dili imang mabayi sa uban. Nagpasalamat ako kanimo, dili ako sama ni atong kubrador sa buwis. Iya ko yung i-compare. Nagpuasa ako 2 ka adlaw, matag semana, naghatag ako kanimo ikapulo, no tighter kayo nga tao, ikapulo sa tanan kong abot. Mo ni pag-ampo sa parasiyo. Pero katong kubrador sa buwis, apan ang kubrador sa buwis nagpindog sa layo o dili gani muhayag ngadto sa langit. Nagpukpuk, no, kalabang gibundakan niya kasigasing. Kaya na ba? No, gibundak niya kasigasing. Oy, sorry, oh. Pagkita, balik. Balik. Kurtina. Agpas. Okay, apan ang kubrador sa buwis nagtindog sa layo o dili gani muhayag sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan o nagingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Grabe ba? Kasing-kasing siya nga nag-ampo ba? Maluoy ka Lord, makasasala gyud ko. At least giangkon niya nga makasasala siya. Pero katong isa nga parasiyo nag-ampo, kinapayas. Iya pang i-compare sa kubrador sa buwis. Unsay giingon sa Ginoo? Ug miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kubrador sa buwis ug dili ang parasiyo. Ang kubrador sa buwis ang gigustuhan nga pag-ampo sa Ginoo. Mao ang gikahimut-an sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Kinsay nagpataas? Parasiyo. Kinsay nagpaubos? Oh, kinahanglan sama ta sa kubrador. Kay mao'y gikahimutan sa Ginoo. Nga na magampo, hampol yun. Yan yung magampo, watak-watak. Ay, ibo kayo mga membro. Hindi yung pala iganaan ng Ginoo. Pagkaulaw di ay. Mas bayo itong magpaubos man. Ampo ka na magbundakan din mo kasing-kasing Lord. Di nagkulong bahay na dito Ginoo. Di nagkukumusap Lord. Ana yun kinasing-kasing nga pag-ampo. What else? Grabe. Manigin mo sa Ginoo, dili imong will ang matuman. Dili imong plano ang matuman. Ginoo dapat ang matuman. Sabtan, basa dungan, go! Ako lamang ang nasayod sa ako mga laraw alam kaninyo. Sa paghimo kaninyo mga uswagon, inay maalaot o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Unya mosampit og moduol kamo og magampo kanako ug tubagon ko kamo. Mangita kamo kanako ug makakaplagan ako ninyo sa diha kinasikasi ang inyong pagpangita kanako. Tanawa. So requirements, kinasing-kasing na pag-ampo. Susugod, unya, mag-inampo ay nata. God the Father, God the Son, God the Spirit, ikan sa kasing-kasing, matingala na lang tao sa resulta. Ang pagtuo nga naibuhat, na ay resulta. Palakpakan si Christ. No, at least kung bago na ito mag-ampo. Kasi una, wag binitundo na ito ani. Nakikitundo si Christ, pero wag pa na ito kikinabuhi, kay kulang yun. Walay paluap. So, mo na yung application na ito, kay gitunduan naman ta, kung sa ito ipagtudlo, pag-ampo sa God the Father, God the Son Jesus, God the Holy Spirit, ubanan sa pagtuo, o kinasing-kasing gayon.
Application, nara. Application ha, mga nani, pag-apply. Ayaw ka mo kabalaka sa misalunsa kung dili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan uban magpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. O ang kalinaw sa Dios dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing gunahuna diya sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus biyain na ang sani? Kabalaka. Ayaw nagkabalaka. Kabalo naman ka mo ampo. So meaning tubago na ang imong mga pag-ampo. Okay, nabanggit na rin. Reminder, mag-ampo, ayaw pasikat. Yun sa bayong pag-ampo, Matthew 6:6, but you when you pray, enter into your closet, and when you have shut your door, pray to your Father which is in secret, and your Father which is in secret shall reward you openly. Ampo ka diya luhod sa kwarto, sarado gyud ang Ginoo mo hatag sa imong mga pag-ampo. Kamay na lang yun. So sa may buhaton, sa dihang may nampuon na kang tao, simba yun sa Ginoo. Dayig yun sa Ginoo. Ayaw absini ang Domingo. Kay imo ng relasyon sa Ginoo nga mudayig ka niya. Mo na nga mag-ampo ka nunay yun. Isa na kainom doon sa Vice Mayor sa Griyan. Wala ka mata. Ampo din ka nunay. Kay lamig yung kayo nga buhiyon pata sa Ginoo para magsimba. Dahil yun na sa iya. Rejoice in the Lord. Sa mani? Always. Always. Dili lang nga musimba na kong Domingo, kaduha. Ayaw, always. And again, I say, rejoice. Asa ka mag-rejoice sa Ginoo. Ayaw, pag-rejoice niya sa imong negosyo. Grabe na kayo kakuan. Wala kay time. Tagaig yung time ang Ginoo. Kaya ang Domingo sa Ginoo ang unong kaadlaw para sa imong trabaho o negosyo. Okay? Kaya itagbuo na ka na sa Ginoo ang imong kinahanglan. Unsay tubag ni Lord? God hears our prayers regardless of how we feel. Prayer brings result. Much prayer brings much result. Start all over again and God will bless. Palakpakan si Lord. Lami kayo? At least kabalo na ta. Manindog kang tanan. Let us pray. God the Father, the Creator of heaven and earth, nga mo ay naglingkod diya sa imong trono sa langit, uban sa imong anak na si Jesucristo nga among Ginoo, nga iya kaming diridim o giluwas gikan sa sanga, ug karon nagadayeg, nagasimba, nagapasalamat sa imong kaayog Ginoong Jesucristo. Salamat sa kaluwasan nga among nadawat. O karon Lord, nagpadayon kami sa pagkinabuhing espirituhanon, Kristohanon, nga musangpit kani paingon sa pagkalangitnon sa dagong tabang sa imong balang espiritu. Lord, salamat sa imong paguban, paggiya, paglamdag, paghatag kaalam sa pagsil sa imong pulong Ginoo, nga mahimo kining maikinabuhi namo, nga kabalo na kami Ginoo sa o pag-ampo, pagpananghid diya sa imoha, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, uban ang pagtuo ug ang kinasing-kasing nga pag-ampo. Lord, dugwayan mo kami sa tanan namong pagabuhaton. Ubanan mo kami Ginoo sa pagkinabuhi namo dili sa kalibutan nga dili kami musimang kundi mo focus paingon diya sa daugan. Kay ikaw ang perfecter sa among pagtuo, Ginoong Hesukristo. Sa Lord, kung sa mga nakita, pasaylo kami sa among mga sala. Iyai kami Ginoo paingon sa pagkamatarong for holiness to eternal life. Sa Lord, salamat nining kanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless.